katagal ka ng makeup artist? Total na po ng 6 years. Okay. Although 4 years kasi nagsimula akong racket-racket pa lang siya, part-time, while I was doing full-time job. Tapos ngayon po, almost 2 years na ako Sorry ha, full-time. tinititigan ko siya ng gusto kasi nami-mesmerize ako sa makeup niya. Dahil kung i-close up niyo yung mukha niya, hindi makapal yung kanyang foundation, very natural looking yung kanyang skin. Ang galing, di ba? Ay, So thank yun you yung, po. dyan ba ngayon ang nauusong style of Yes. doing the makeup? Opo, they want kasi more glowy, more Yeah. dewy, tapos very skin-like, less powdery yung Yes, finish. oo, yun nga yung mga napapansin ko. Okay, of course, sa tagal mong yan, may mga celebrity ka ng mga na-makeupan. Meron na din Anong naman pakiramdam po. pag pumunta na kasi minsan ganun ang feeling mo, di ba? Pag mga celebrity na, alam mo nang marami na, tumataas na yung pagtitiwala at kredibilidad mo eh. Parang ganun yan eh, no? Opo, syempre yung pakiramdam doon, nakaka-flatter siya kasi Yes. pinagkakatiwalaan na yung skills ko, yung talents ko, as well as my professionalism. Correct, Yes, correct. yes. And syempre, sa iba man, parang iba ayaw mag-makeup, pero ang laki ng natutulong ng makeup sa napakaraming babae. Hindi lang babae, maski mga kalalakin, Tama mga model, po. ginagamit na rin ng makeup. Eto na, alam niyo ba talagang veterano sa industriya itong si Miss Seth? Dati na siyang nagturo ng basic at advanced hair and makeup. Tapos, nagme-makeup din siya ng mga lumalabas sa commercial. Ako, mahirap din yan. Naging kliyente niya rin ba ang mga prestihiyosong brands dito sa Pilipinas? Miss Seth, paano kayo napasok sa ganitong field? At mula pa ba noon ay healing talaga yung pag-makeup or medyo hindi nyo pinapansin-pansin yan? Actually, nakakatawa nga, Miss Love, kasi nung umpisa, hindi talaga ako mahilig mag-makeup. Wow! Oo, nung grade school, high school ako, hindi talaga. Tapos nung nag-start na ako mag-work, freelancer pa lang ako noon. Syempre, I had so much time in my hands, diba? Correct! So, napadpad ako sa mga online tutorials. Tapos, I started doing my own makeup. Tapos, yung friends and family ko na yung mga una kong inayusan. Tapos, since I was working for the university before, yung mga unang-unang clients ko, mga graduates, mga professors, mga gano'n. Ganon talaga yung malalapit sa'yo, kung sino yung malapit sa'yo. At ngayong umagang ito, ituturo sa atin ni Miss Seth ang paggawa ng day-to-night makeup. Wow, interesting. Nako, syempre unahin muna natin ang daytime makeup o yung makeup na bagay sa umaga, lalo na kung papasok ka sa trabaho. Ayan, tawagin po natin ang kanyang model na napakaganda rin, si Miss Maricela Turo. Miss Maricela! Ayan, nakapasok po siya sa gate. Bukas po sa yung gate. Good morning. Wow, halika rito. Pasok ka dito. Siyempre, siya yung model. Siya po ang... pero grabe yung skin niya. Ang ganda. Diba? Grabe yung skin niya. Biglang naka-makeup pa. Hindi po naka-makeup. Ayan. So, eto na. Siyempre, yung kalahati raw po ng mukha ni Miss Maricela ay nagawa na ng daytime makeup. Tama ba? Yes. At ang i-demo ni Miss Seth ay pag-makeup naman ng other half kung paano niya na-attain yung makeup na nasa kabila. Ayan. So, anong unang-una natin gagawin, Miss Seth? Ang una nating gagawin, of course, is to prep her skin, which I already did before. I prepped it with a mist, a facial mist, and then, of course, yung primer oil natin kasi yung kanyang skin type is very dry. Yun. Iba-iba kasi ang gagamitin talagang skin prep. Depende sa skin type. Ang galing niyan, ha? Magandang ano yan, magandang tip yan. Okay, and then? And then, now, what we want to do is to define her brows. I'm using a brow pen para mas natural ang kanyang effect. Okay, nakikita niyo yung paghawak niya ng brow pen ni Miss Seth, ano? Yan ba yung technique ng... Kasi di ba iba ganun parang ball Yung pen gigil eh. na gigil, no? Yung sa'yo parang kakaiba. Anong klaseng technique yan? At bakit ganyan ang paghawak mo dun sa pen? Yes, we want kasi to use a lighter hand when There we you go. apply makeup para hindi din masyadong harsh yung kakalabasan ng ating ayos. At napapansin ko, ang ginagawa niya, sinusundan niya lang kung ano yung parang flow nung mga buhok sa bro. Ayun, no, makikita mo, sinasabayan niya lang. Yes. Okay. Ano kadalasan ang bagay? Kasi di ba may iba't ibang color na sa bro eh. Mayroong black, may light brown, may brown, mga ganyan. So ano sa'yo ang parang parang dapat tandaan ng mga nagme-makeup para sa kilay natin? Yes po. Ang benchmark natin is yung kulay ng ating buhok. There you go. So kung katulad ng sa akin na black ang aking hair, I can go for a darker brown din naman. Sa kanya medyo light brown. So light brown lang din ang color ng brows. Yan. Yes, Ayan, pero okay na. since
ang brows kasi natin, it really frames the face for camera, such as yung work niyo po, Miss Love. You can go for a stronger brow kahit lighter ang hair. Kasi alam mo bakit? Dahil yung ilaw, no? Yes, pag correct. hindi kasi talaga define yung makeup pag sa TV, talagang na bubura. Opo, nalulunod siya ng Okay, ilaw. lilipat lang daw sa left side yung ating ako pala dapat, sorry, pasensya na. Di mo na lang ako nakikita. Okay, ano ba ang dapat nating tandaan kapag yung itsura ng daytime yung gusto nating makuha? Pag daytime po, you want fresh lang, like this one. Ganda, oh. Oo. Tapos, let's say, ang eyelids natin, hindi na natin siya masyadong ida-darken. You want a flush of color lang, like that. Ayan, all over the Ayun, eyelid. Seth, ito kasi ang ganda ng mata niya. Kasi ito yung may mata na may fold. Na beautiful fold. Ito yung talagang love ng mga makeup artists Yes, actually, no? actually, tama But po. there are eyes, of course, na talagang walang as in flat na flat or meron kagaya ko, meron ditong yung lumalaylay yung hood po. dito, di ba? Yes. So, ano yung inyong tips sa mga ganun? Yung tips ko sa ganun, like let's say for example for myself, kasi Yeah. I have semi-hooded eyes. When I look straight, tatabunan na siya. Nalalaglag. So ang gusto nyo, iaangat nyo siya. Yes, para yes. hindi yung pagdilat mo ganyan, wala na, nakain na ng eyelid. Iaangat mo ng kaunti. Dito, dun sa nakikita ang area. Yun. Pero yung kanya, ang ganda. Pati yung mata, ang ganda-ganda. Ayan, so nilalagyan ngayon ng... Ayan, nilalagyan ko lang ng konting shimmer para Okay, shimmer. mayroon tayong sparkle sa eyes. Ayun siya, kita niya na. Ang natural na natural. Natural na grabe. natural. Oo. Tapos naglagay ka pa ba dyan ng foundation? None. Maglalagay pa tayo after. Oh, okay. Yun ang advice ko for beginners na unahin ang eyes kasi Okay. mas madaling magpunas ng mga pagkakamali, ng mga chismis kaysa... What are you doing? Iba yan, nakakaiba mo na yan. Kakaibang tip. Usually kasi diretso na agad mula doon sa bote, but you're parang... For me po, I use disposables Yun. kasi ayaw nating nag-share talaga ng mga products. Let's say, for my job, kasi syempre iba-iba, look down please, iba-ibang faces ang naayusan ko. Better safe than sorry naman talaga. Ayan! Ang galing! So, nakikita nyo, may tamang stroke ba? Ayan, sa pagdating sa Ayan. ganyan, diba? May tamang stroke ba sa paglalagay ng ating pilikmata or paglalagay ng kulay sa ating pilikmata? Sa unahin niyo po itong galing sa roots ng lashes. Ayan. Tapos, huwag niyo din pong kakalimutan yung taas. Kasi laging nakakalimutan yan. Minsan nagbubuo-buo. Bakit nagbubuo-buo? At ano ang technique para hindi magbuo-buo yung inyong inilalagay? Pwede po nating gamitan ng katulad ng ganito. Ang tawag dito ay spoolie. Ayun. Ayan, para hindi siya spoolie. magbuo-buo at mas madali siyang ikalat throughout the lashes. Ayan. Okay, meron din kasi tinatawag na parang, yung waterproof at hindi waterproof. Yes. Ano yung advice mo na mabibigay sa ating mga kababayan? For the Philippine weather po, I really advise waterproof mascaras kasi syempre pawisin tayo, di ba? Yes, Nasa correct. tropical country tayo eh. Net 25. This is Love and New Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net 25 social media pages at Net 25 TV and Net 25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.